Tayo anak ng Diyos, di ba? Anak ba tayo ng Diyos? Tawagin natin si Bishop Roel para magsalita tungkol sa Diyos. Salamat po, Bruce. God is good! All the time! And all the time! God is good! God is good! Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos! Tayo po lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon, ating pagbubulay-bulayan. God has something for us this morning. Amen? Amen. Merong nakalaan ang Diyos para sa bawat isa na naupo at nakikinig na salita ng ating Panginoon sa lugar nito. Amen. Praise God. Ang sinasabi sa Mateo, sa Tagalog, ng panahong iyon, si Juan Bautista dumating sa ilang ng Judea at nagpasimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukitan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang pangid ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit ang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumapit upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbababala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala niyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi, at huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makakalikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palako sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisinyot, pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako dapat kahit Magkalagban lang. magpagdala ng kanyang tayo lahat ay pumikit at manalangin. O dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ikaw ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Narito kami, O Diyos, na hanggang makinig ng iyong mga aral. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga pandinig at pangunawa ng mga narito sa bulwarang ito, O Diyos, at lahat ng pwedeng makarinig ng tinig nito, Panginoon, maski sa lugar, O God, ng subdivision, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na buksan ang kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala na mula sa iyong banal na Espiritu at papag-apuyin ang bawat isa sa amin, O Diyos, sapagkat ang bautismo sa tubig ay bautismo ng pagsisisi. Ngunit ang bautismo sa iyong banal na Espiritu ay may kasamang apoy upang ang bawat isa ay patuloy na mamuhay na may kamalalan at pagkakasal at katagumpayan at katapangan na ibahagi ang lahat ng ginawa mong maganda sa aming buhay. Lord, we acknowledge you, the best teacher and the best preacher of your word. Empower each one of us, O Lord. Inspire each one of us, Panginoon. At ang lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati ay maingat namin ibinabalik
sa nag-iisang Diyos na buhay. Nawawalik muli at kukunin kami upang makasama ang aming Panginoong Jesus. At ang bawat isa sa atin ay magsasabi ng Amen! 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Nakaupo na po tayong lahat. At sabihin po natin sa ating katabi, kaibigan, kapilin po natin ang ating katabi, kaibigan. O kung kapatid mo niya, kapatid. Brothers, sisters, makinig ka! Makinig ka, sabihin po natin sa kanila. Makinig ka ng salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, purihin po ang ating Panginoon. Alos sa linggo, nandun po sa Laguna. And then I went to, pumunta po ako ng Rizal para kausapin po yung mga kasama naming pastor. And then dumating po dito noong Friday, 12 midnight. Para yung nangyari po kahapon na ginanap naman sa general rehearsal po ng graduation ng PCC. Tayo po ay napaka-supportive po sa gawain nating Panginoon. Lalong-lalo na po, siyempre, pag ang tumawag ay ang ating Arsobispo, si Bishop Cruz, ay basta available yung time at hindi nagko-conflict. I will find time na yun po ay ako po ay dumating sa lugar upang sa ganoon ay magpakita po ng moral support, spiritual support, at doon sa pagiging lingkod ng ating Panginoon. And I'm glad that I'm here in the house of God. Amen? Amen. At sabi sa banal na kasulatan, ako ay natutuwa nung sinabi nila na ako ay pupunta sa bahay sambahan ng ating Panginoon. Ang bawat isa pa sa atin na narito, mga kaibigan, ay nagagalak na kayo ay dumako sa lugar na to para sambahin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Mahina ang inyong amen. Amen. Glory to God. Batid natin na ang Diyos ay nagagalak sa bawat isa sa atin. Sinamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Nung minsan po ako nangaral dito, binigyan po ako ng advice ni Bishop Cruz na pahapyawan yung water baptism. Bagamat mamaya, yan po ay gaganapin. Yan po ang alam ko ay gaganapin. Kaya sabi ko, sususugan ko na yun. The baptism with the Holy Spirit and fire! Hallelujah! Kasi napakahalaga po nun. Sino po sa atin dito nakakasigurado ng kanyang kaligtasan, taas ang kamay? Sa oras na ikaw ay bawian ng buhay, kahit sa oras na ito, mawala ka na sa upuan, matumba ka, maski ako, nangangaral na salita ng ating Panginoon, ay may kasiguraduhan na ako'y pupunta sa langit. Taas ang kamay. Sino po nakakasigurado? Yan, marami nakakasigurado. Ay, yung iba. Yung iba, alanganin siguro. O kaya, medyo nagtitimpla-timpla pa ng kanyang pananampalataya. O yung iba naman talagang ino-observe pa, ini-evaluate ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit ang lahat ng tumanggap ng totoo sa ating Panginoong Jesus. The moment na kinilala mo siya sa buhay mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Binigyan ka niya ng kaligtasan, ikaw ay tagalangit na. Amen? Amen. Natutuwa po ba kayo na kayo tagalangit? Amen. Tayo po lahat ay mga citizens of heaven. Pagamat tayo ay narito sa Barangay Palakipak o narito sa bansang Pilipinas, ngunit ang focus sa atin dito ay manlalakbay lamang. Darating ang oras, darating ang 3 oras na tinakda ng ating Panginoon. Yung lahat ng mga kumilala sa Kanya ay kukunin niya at makakasama niya doon sa kalangitan. Hallelujah! And I'm glad, isa ako doon. Alam ko na ang bawat sa ating nagagalak, amen, na siya din ay kasama roon. Nakabahagi ng pamilya ng ating Panginoon, amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Baptism of the Holy Spirit with fire. Napakahalaga po
ng ating tatalakayin sa umagang ito. Ang sabi sa banal na kasulatan, in the last days, God will pour out His Spirit upon all flesh. Your young men, your young women, your men will see visions. They will speak with the word of God. They will speak with power, including yung mga bata. Kung bakit kayo mga bata ay ipinatawag ni Bishop Bruce, kasi kayo po ay recipient din ng ganitong ipinangako ng ating Panginoon na hindi lamang po ito sa mga may edad, kundi ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at tatanggapin ito sa kanyang buhay, kikilalin ito na mula sa ating Panginoon. Ang sabi ngayon, I will pour out my Spirit upon all flesh. Kaya't maraming nagagalak pag sumasamba sa ating Panginoon. Pag sila sumasamba sa Diyos, hindi ito parang routinary, hindi ito parang religious rites, kundi ramdam na ramdam mo sa kaibuturan ng iyong puso ang galak at tuwa na inihahatid ng Espiritu ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And glory to God! Sapagkat yun ang sinabi ng ating Panginoon. At ito po, si John the Baptist, nakagaya natin mga ngayon na salita ng Panginoon, ipinapangaral ang salita ng pagsisisi, ang preaching, ang message of repentance, at hindi lamang yun, yung bautismo sa tubig, ngunit may higit siyang in-acknowledge. Meron siyang ni-recognize doon sa kalagitnaan nila. Because alam batid natin lahat ang kwento ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya Diyos, nagkatawang tao, namuhay na isang alipin, namuhay na kagaya ng bawat sa atin. Pilipos. Pero na siya po ay narito, hindi kagad siya nag-minister sa mga tao. Hindi kagad siya nagpakita sa mga tao para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Dahil 6 months ahead, si John the Baptist na kanya pong isinugo at nasarayon sa Book of Isaiah at saka sa Malakay. Na meron muna naghanda ng kanyang daraanan. At ang nangyari po noon, for 30 years, bago mag 30 years, siya ay ginampanan ng ating Panginoon sa kanyang responsibilidad sa community, sa tahanan, sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay isang pong karpintero. Mayroon po dito mga karpintero at siya'y nakakalugod sa ating Panginoon. Dahil kung walang karpintero, walang magpapago dyan. Hello? Ang iba po sa inyo ay mason. Dahil kung wala kayong karunungan ng mason, wala pong may establish na ganito. Hello? Yung naglalagay ng mga aliblock, kung kaano na nakarang, nung ako'y misal ng aral dito, ang bawat isa sa inyo ay tulong-tulong. Amen po ba? Upang may tayo ang bahay sambahan ng Panginoon at palaganapin ang gawain dito ng ating Panginoon. And I can see with all my heart, I can see in my eyes na hindi lamang po ganito ang magiging attendance sa iglesyang ito. Bagkus ito'y palalaguin ng ating Panginoon dahil nakikita ng Diyos ang puso't damdamin ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? Hallelujah! And I'm glad that the best intercessor of her beloved husband, Bishop Bruce, napakalaga po ng responsibilidad ng isang ina, ng isang asawa, ng isang mangaral, ng salita ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, God prepares each one of us to receive that power from heaven. Amen? Nakahanda na ba kayo? The question is, are you ready? Handa na po ba kayo? Meron po ba kayo mga kamay? Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ni John the Baptist, merong mas makapangyarihan kaysa sa akin at siya'y lahat sa ating kalagitnaan. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu at sa apoy. Surely yung water baptism, people came, follow Jesus Christ into water of baptism. They step out on the water, but they get cold.
is natural water. Pagtapak nila doon, at immersion kasi is baptism of water. Siyempre, nabasa sila, pero malamig ang katawan nila. Hello? But baptism of the Holy Spirit with power is different. When you step your faith into baptism with the Holy Spirit and power, kung doon sa natural na tubig, pagtungtong mo doon malamig, pagtungtong mo naman doon sa liquid fire ng ating Panginoon, grabe kainit yun. Nag-aapoy yun. Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. And I believe with all my heart, yun ang kailangan ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Lahat po ba tayo ay mananampalataya ng ating Diyos? Amen. Hallelujah! Pag ganun, handang-handa na talaga ito. Glory to God. Pag ganun po tayo, doon sa liquid, doon sa water baptism, cold water baptism, paglabas mo yun, kahit nagdamit ka na, ramdam ng katawan mo, malamig. Lalo na siguro kung taglamig dito ngayon. Buti ngayon, mainit-init ng kaunti. Pero doon sa liquid fire ng ating Panginoon, pagkaahon mo doon, dahil wala namang pinagkaya, pag sinabing baptism, in Greek is to immerse. In other words, kapag baptism of the Holy Spirit, everything in you, your faith, your walk with God, the vision, your dream, will become on fire. Because that is the baptism of the Holy Spirit. At ang sabi na sa banal na kasulatan, yung kanyang mga alagad, imagine si Jesus. Si Jesus, binabis mo sa tubig. At nung pagka-ahon na sa tubig, binabaan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya signs and wonders ang kanyang mga ginagawa nang siya ay nasa lupa. Because God is the author of signs, wonders, healings, and miracles. 100% na tao ang ating Panginoon. Pero kailangan niya ng kapangyarihan mula doon sa kalangitan. Ang bawat isa sa atin ay kailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, siya mag-minister, kahit siya napupunta, naroon ang miracle, naroon ang pagpapagaling, naroon ang pagpapalaya sa mga demonyo dahil hindi siya nakatangan doon sa kanyang pisikal na lakas at katalinuhan at karunungan. Bagkos, siya po ay nananangan doon sa lumukob sa kanyang kapangyarihan na mula sa taas. At ito po, tayo po lahat ay naniniwala. Yung ating paniniwala sa Catholic, ako po sa Kristo ng Pare, yung Father, Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person ng ating Diyos. Pero sila po yung nagkakaisa, nagkakatulong-tulungan. Hindwell sila. Siya po yung nag-seal ng kaligtasan sa bawat isa sa atin nung tinanggap mo ang ating Panginoon sa buhay mo. At mula po dito, kumbaga ang isip, kumbaga parang ganito na, nung tanggapin natin ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, parang may dinamita sa ating kaloob-looban. Doon sa ating Espiritu ay meron parang dinamita o dinamita na nga na anytime pwedeng sumabog para sa kingdom ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lamang nire-reinforce po yan doon sa baptism of the Holy Spirit. Kung bakit minsan may mga iglesia at mga mangaral ng salita ng Panginoon. Although they preach the gospel, they sing worship unto the Lord. But sometimes,
we felt parang patay ang iglesia. Parang walang buhay. Walang excitement sa pangaral ng salita ng Panginoon. Walang enthusiasm sa pagbibigay. Walang nakikita changes sa buhay ng mga tao because they lack something na hindi dapat ito ipinagkakait sa mga mananampalataya. Ang sabi sa banal na kasulatan, sabi sa Book of Acts, at ito naman ang reason kung bakit natin kinakailangan mabautismuhan sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang sabi sa mga gawa, 1:8, ang sabi gayon, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. This is the very reason kung bakit ang bawat isa sa atin ay kinakailangan mabautismuhan ng Espiritu ng ating Panginoon upang tayo maging bold witnesser ng ating Panginoon Diyos. Upang naging matapang ang bawat isa sa atin, hindi yung tapang pag nakainom ng alak, kundi yung tapang na mula sa ating Panginoon, at ito'y immeasurable, and you can do great things for the glory of God because ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, immeasurable po yan. Yung gift na ibigay sa atin, nagal po yan, at kinakailangan po ma-rekindle from time to time. Kinakailangan ma-rekindle po yun sa bawat isa sa atin. Kaya maging dito na sa Book of Acts ay may mga mangaral na salita ng ating Panginoon. Hindi nila alam ang katuruan sa baptism of the Holy Spirit with fire. Kaya makatagpo nila sa Apostol Pablo, although sila yung nangangaral, ang sabi ng Apostol Pablo, tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu Santo? Ang alam lang namin, baptism of repentance nung kadyan. Pero we never heard that doctrine. Doktrina ba yan? O bago ba yan? Hindi po bago yan. Yan po ay nakatipid dyan sa banal na kasulatan na ang bawat isa sa atin ay kinakailangan makasunod doon sa sinasabi na salita ng Panginoon. Ito mga nangangaral doon ng salita ng Diyos. Sila po ay pinag-pray ni Apostle Pablo. And immediately, sabihin po natin, immediately. Kaagad-agad. Hindi na po nagantay ng napakahabang panahon, napakahabang oras. Hindi na po nagantay ng isang buwan, isang taon para sa iyong bautismuhan ng banal na Espiritu. Kundi agad-agad after ng prayer, binabaan sila ng Espiritu ng ating Panginoon mula sa taas. Sila po ay nilukuban at sila po ay nagpahayag ng salita ng Diyos na may katapangan sa Book of Acts chapter 2. Book of Acts chapter 2. Pero sa Book of Acts chapter 1 verse 14, all believers, 120 believers, sila po ay naroon sa upper room. They prayed, they fast for the promise of God because in Luke chapter 24 verse 49, ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, huwag muna kayong lalayo. Siguro yung mga alagad excited na. At sabi ng pa, huwag muna kayong lalayo. Hantayin nyo muna yung ipinangako ng Diyos dahil lulukuban kayo ng kapangyarihan mula sa taas. At mismong si Jesus Christ ang nanalangin para ang mga alagad ay lukuban ng banal na Espiritu Santo at doon sa the day of Pentecost. Pentecost means 10 days before the Pentecost. At yung ipinangako, yung sinabi ng ating Panginoon, they were there in the upper room, praying and fasting, waiting for that glorious promise ng Panginoon na matanggap nila. Kaya, after 10 days, there came a sound from heaven, a rushing mighty wind.
Nakakita na po ba tayo ng mga hurricane sa pelikula? Nakakita na po ba tayo ng yung halos umaalimbuyo na hangin? Hello? Nakakita na po. Siguro dito, may mga open field dito. Meron siguro nakita parang ipo-ipo ang dating. Pero mas sigit doon. I remember one time, I'm pastoring in a Muslim area in Northern Purdue. Dinala ko po yung mga tao doon sa Antipolo. At sabi ko sa Pastora, hayaan mo itong mga kabataan, itong mga gustong sumama at tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Isama ko doon sa Antipolo, sa mundo, doon sa Gethsemane. Isinama ko sila doon. Naroon kami 3 days. Nag-fasting at nag-prayer. The first night, the first day, parang wala kang napapansin na kakaiba sa kanila. On the second day, kasi continuous yung empowering para makats nila yung gustong ipahatid ng ating Panginoon. Dahil mismo ako, ayaw kong sila bababa doon sa bundok na yun na wala silang tinanggap na Espiritu ng ating Panginoon. And on the third day, and glory be to God, at about 6 o'clock in the morning, naging start pa lang manalangin. And there come a wind, a rushing, mighty wind. Nag-swift. Tumbahan lahat ng tao. That is the power from on high. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagsakan yung mga tao! Hindi na inililihams! Kasi naihanda na yung puso't isipan nila sa pagtanggap ng Espiritu ng Panginoon. Nung bumagsak, hindi lamang nalooban ng Espiritu. Nag-speaking in tongues pa. Ang ganda nakatumba sila doon sa mga grass. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang sabi sa banal na kasulatan, kapag ikaw ay nabautismuhan ng Espiritu ng ating Panginoon, and that is power from on high, at yun ay ang initial sign po nun, ay merong nagkakaroon ng speaking in tongues. Pero ibang doktrina yun, ibang katuruan yan, at I'm sure Bishop Bruce will i-emphasize ito ng gusto. But today, we're going to have a baptism of the Holy Spirit. And fire! Kapag fire ka! Kapag may problema ka, kaibigan, hindi ka basta-basta bumabagsak. Kapag ikaw ay punong-puno ng Espiritu ng Panginoon at may apoy ng Panginoon ang buhay mo, nagra-reject po yan sa mga tao sa ating kapaligiran, sa community. And I believe with all my heart, dito sa Barangay Palakipak, kayo po yung gagamitin ng ating Panginoon to reach those people. Dahil tatanggapin nyo ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Hello? Are you ready? Amen. Pero huwag tayong magiging curious kung nangyayari. Pero ito lang po yung mga common. Minsan ay may pangyayaring gano'n. Pero not necessarily ay gano'n lagi ang situation. Pero ang mahalaga dito, ang bawat sa atin, empty vessel tayo. We are thirst for God. Ang sabi sa banal na kasulatan, if any man thirst, hello! If any man thirst, let him drink of the living water. Nasubukan niyo po bang mauhaw? Kita niyo, tagaktak ang pawis. Nag-jogging ka. Ang sarap mag-jogging. Pagkatapos, dahil ikay nauhaw, binuksan mo yung rep. Nakita mo,
malamig na tubig. Kailangan ng katawan mo kasi nag-iinit yung katawan mo. At pagkuha mo yun, tinanggal mo yung tsupo, ay, yung tapo. At ininom mo. That is yung thirst mo. Na ano siya? Na feel. Na satisfied yung iyong kaunawan doon sa And the Holy Spirit is like a rivers of the living water. Na lahat ng kauhawan mo, kaibigan, kung nahihirapan kang ma-overcome ang kasalanan mo sa buhay, pag ikaw ay binabahan ng Espiritu ng ating Diyos, ma-overcome mo anumang trials, anumang kasalanan na patuloy na umaatake sa iyo. And you become more than conquerors in Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. How many of you? Ilan po sa inyo mga kaibigan ang gusto mapagtagumpay ang kanyang buhay, mapagtagumpay sa pinansyal, mapagtagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. If you want, please come forward. Narito ang mga kasama nating bishop. We will pray. We will pray that each one of you, ang bawat isa sa atin, kung sino man po sa inyo, ang gustong makatanggap ng Espiritu, baptism of the Holy Spirit with fire. Kayo pumunta rito, yung may problema, yung may suliranin, yung gusto mo pa-pray over, Bishop Anakan is here with me, and then it's here with me, with us. So we will pray. Ang bawat isa sa inyo, come forward please. Lahat po sa inyo. Bata man, mailag man, God is no respecter of persons. Sa iyong mga pangangailangan. God will answer your prayer. He will never fail. For Jesus never failed. Yes. Hallelujah. Yung gusto magpa-pray over, hali po kayo, lumapit po kayo. Huwag po kayo naiyak. Ang bawat sa atin ay mayroong mga personal na pangangailangan sa buhay. Emotional man, material man, kagalingan man ang kanyang physical na katawan. Huwag po kayo maiyak, lumapit lang po kayo sa harap. We will pray for you. We will assist you. Pumunta po sa harap yung mga gusto magpa-pray over po. God is a powerful God. Siya yung Diyos sa ating pinaglilingkuran. Kami, instrumento lang po kami ng Panginoon. We are not the healer. But there is a great healer na baptized Son of the Holy Spirit. He is the Lord Jesus Christ. That's why, yung pangalan po ng iglesia ito, Jesus the Fountain of Life. Sige po, sino po yung gusto magpa-pray over? Please come. Lahat tayo may mga iba't ibang kanya. Huwag po kayong mag-alinlangan. Meron po magagawa ang Diyos sa inyong buhay. Mga nanay, mga tatay. Yung mga tatay po nagsuga pray. Praise God. Pwede po pagitaas yung inyong mga kamay. Pwede po pagitaas yung inyong mga kamay. Just feel the presence of the Lord. Just feel the presence of God. Bless the Lord. Thank you, Jesus. Let your fire burn from heaven. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just feel the presence of God. Just feel the presence of God. Mahal ka ng Panginoon ka. Yes. Ano ang programa mo?
suliranin ang Panginoon. Yes, Lord. Panginoon ay nakahanap ang ating Panginoon. Sa kanyang buhay, Panginoon, in Jesus' Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus' name, I declare it, O God. I declare it, O God, in Jesus' name. Beyond the promises, in Jesus' name. Lord, continue to touch. Panginoon, I feel her right now. Nakita niyo po ang kanyang pag-alala. Nakita niyo po, Panginoon Diyos, ang kanyang suliranin. But you are worthy, Lord God. You are worthy, Panginoon, Lord God, to release all lahat ng kanyang pananampalataya. Kaya sila po, Panginoon, ang kapatid kumitaw Diyos at paglapit niya sa iyo, Panginoon. Ay meron po sila, Panginoon, na pangangailangan sa kanyang Kung ako'y Thank you, Jesus. sa kanya, Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you. ay magagawa. Oh, Kaya mga bastante na muna bukong darahan ito. Yeri mo na kung hallelujah, Jesus. Hallelujah. I rebuke lahat ng plano ng away sa iyo. Yes, Lord. Jesus, I cancel it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng plano ng away sa inyong buhay, sa pangalan ni Jesus, I cancel it in the name of Jesus. Yes. And I proclaim and declare blessing upon blessing, grace upon grace, multiplication upon multiplication in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos for answering our prayer. Salamat, salamat, salamat. Walang hanggang pasasalamat ang aming sasambitin. Opo, mahal na Panginoon, salamat po sa aming mga kapatid na narito sa harapan. Yes. Kalastas mo po ang kanilang mga buhay. And His Walang time, nagtatago sa iyong banal na harapan. Lord, and alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Iunat mo ang iyong magpalang kamay ang pinagtapos sa kanilang mga buhay. Abutin mo ang kanilang pangangailangan. Sila man ay problema sa hanap buhay, may problema sa tahanan, o ano mang karamdaman mayroon sila. You are our great healer. Lord, my Ikaw ang aming dakilang manggagawa. Ikaw ang Diyos na magpo-provide ng mga kailangan namin. For you are our Jehovah Jireh. Ikaw ang great provider. Salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking panalangin. in your time, Amen. Amen. You may be blessed. in your time, Palapakan natin ang ating Panginoon. we give all things beautiful in your time. Ang lumapit sa unahan para may panalangin. Pakikuha niyo po yung Oh, show me everything. All my life to you I give. That for you I have to pray. And your child. Praise God. Thank you. Sa lahat ng lumapit, ang iyong paglapit ay tanda ng pagpapakumbaba. Ang iyong paglapit sa panawagan at pagtugon sa panawagan namin ay tanda ng kayo'y nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. And I believe God will answer your prayer. Tanggapin mo, kapatid, ang nagtimpala ang katugunan
ng ating mga panalangin. Ngayon po ay darbo po tayo sa isa pang bahagi na kung saan ang sekreto ng prosperity. Lahat tayo gusto kumasinso. Wala naman taong nangarap na Diyos ko sana maghirap kami. Kahit siya ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, walang nangarap at manalangin na sana Diyos ko maghirap sana kami. Wala po. Kung gusto nyo magtagumpay tulad po ng aming ginawa, tulad ng aking ginagawa, ang sekreto ay ikaw ay magaan ang puso mo sa pagbigay. The secret of prosperity is yung taong malambot ang puso sa pagbibigay. Lalo na kapag ito ay banal na gawain. Hinahamon ko kayo, ating mga kapatid. Wala pa pong sumunod sa Diyos na nabigo. Wala pang sumunod sa Diyos na napahamak. Wala pang sumunod sa panawagan ng Diyos na siya ay namulubi. Ang panawagan sa Biblia, we must support the church. We must support the church. You must support the church for you to be blessed by God. Alam nyo, ayoko magsalita ng hindi maganda sa akta. Can you please come back to your seat? Kaya tayo po'y malayo sa biyaya kasi pagdating sa blessing nawawala eh. Paano kung bumuhos ang biyaya kanina? O wala yung mga nasa harapan? Paano kung bumuhos ang milyon-milyon ang libo-libo? Paano kung umulan ng pera kanina? Iilan lang ang nakareceive? Paano kung ang Diyos ay nagbuhos ng biyaya? Iilan lang ang sumunod. Ginagarantiya ko po sa taong sumunod sa panawagan. Ginagarantiya ko, you will receive blessing. In the name of Jesus, you will receive blessing. Totoo ang aming pinangangaral. Totoo ang Diyos ang pinagsisigawan namin. Kasi hulang maputulang kami ng ugat sa kasisigaw. Di bali lang maputulang kami ng ugat sa pagsigaw. Ang importante, pinagsisigawan namin ang kabutihan ng Diyos. Bago tayo matalay sa bata, because we have a child dedication. Alam nyo ako, nang ako'y nag-aaral, lagi ako nasa harapan. Alam nyo kung bakit? May sikrito kasi. Kaya ako nag-valedictorian eh. Kaya ako nag-valedictorian sa elementary sa high school. Ang sikrito ko lagi ako nasa harapan. Kasi kung ano man ang sasabihin ng teacher, sigurado marinig ko. Kung may iaabot ang teacher, ako ang unang-unang makakareceive. Dahil malapit ako eh. Pero kung nandun ka sa kati ng tulungin, nasa likuran ka, paano mo ma-receive ang iaabot kung nasa likuran ka, kung nandun ka sa dulo? Ewan ko ba kung bakit maraming taong takot umupo sa upuan sa harapan. Nang ako'y bago lamang sa gawain ng Panginoon, miyembro pa lang ako, hindi pa ako pastor. Gusto kong lagi nasa harapan din umupo. Kasi pakiramdam ko kapag ako mawisikan ng laway ng pastor, ako ay papapalay. Kaya ako'y ang pagpapala sa amin, sa akin, abot-abot eh. Kasi maghapon pa akong makinig. Kung tutusin, bishop ako eh. Makinig kayo. Ako bishop ako eh. At bishop ako eh. Pinakikinig ako. Ako isa lang obispo. Ako ang nag-o-ordain sa mga obispo. Ako ay lisensyadong arsobispo. Ang dami ko lang kahit paanong alam
Pero kami nangangaral, nakikinig ako. May mga nagpapatotoo, nakikinig ako. Sapagkat gusto ko kang marami pa akong matutunan. Gusto ko kasi maging blessing po kami sa inyo. Kaya sa araw na ito, una tayo magbigay bago tayo magkaroon ng magkaroon tayo ng child education. Mag-alay tayo sa pananagawain ng ating Panginoon. If you want to be blessed, God said, ipagkaloob sa sigla ng bana ang ating mga ibinigay ng Diyos sa atin. I don't need to explain further the given is because I believe this is very elementary. This is very elementary and this is self-explanatory. Once you give, you will receive. And I challenge you, if you want to receive,